Hello guys, good day. So sa video po natin na ito, ipapakita ko naman po sa inyo ang ating new version na 2.0. Sa version 2.0 natin is meron po siyang charge protection. So ipapakita ko po sa inyo paano muna mag-flash ng ating ESP8266. So punta lang po tayo sa ating JDS device rental na devicerental.com sa ating website. Click lang po natin ang flasher. Hanapin po natin dito sa may select firmware target. Hanapin po natin ang ESP8266 charge protection. Kapag hindi po siya nagpapakita, ito po, pindutin lang po natin tong reload na yan. And then, click connect. Kapag nag-connect po siya, nagpakita po yung ganito. USB serial. Click lang po tayo dyan. Then, click connect. Ayan. Basta connected po yung ating ESP8266. Basta connected po siya. Kusa na po siyang hindi na po natin kailangan pindutin yung boot button, hindi katulad sa ESP32. Ayan, magpapakita naman po siya dito, connected. So, click lang po natin yung full chip erase before flash, and then flash ESP8266 ng charge protection firmware. Ayan, hintayin lang po natin. So yan guys, okay na po siya, na-flash na po siya, flash successful na. And then kailangan na po natin siyang tanggalin sa ating saksakan para ma-reboot. And then power on ulit natin. And then wait po natin magpakita sa ating Wi-Fi ang kanyang access point. Ayan, may nagpakita po na ESP8266 charger. Connect lang po tayo dito. Wala po itong password. Ayan, connected po siya actually. Ayan po, connected na po. Bali, punta po tayo sa ating website na 192.168.4.1. Ito po yung portal para ma-set up po natin yung ating ESP8266. And then, yan. Punta po tayo sa may setup. Dito po natin ilalagay yung device ID natin. Ang ilalagay ko po is John. Yan. Save po natin. And then, click lang po tayo ng back. And then back. And then, dito na po tayo sa configure Wi-Fi. And then, pilit po tayo ng Wi-Fi natin kung saan po yung ating Wi-Fi. Sa akin po ito. Lagay ko lang po yung password. Ayan, and then click save. And then, after po nito, magko-connect na po ang ating ESP8266 sa ating network. So, kapag hindi nyo po siya nahanap, gamit po kayo ng Net Analyzer app para po mas ma-identify nyo kung anong ESP8266 yung Wi-Fi nyo yan. After nun, punta na po tayo sa may device natin, yung setup po natin. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po siya papaganahin. So, meron po tayong SSR. And then, ito yung ESP8266 natin na may baseboard. And then, meron po tayo dito yung Allen coin slot. Connected po yung ating Allen coin slot sa ESP8266. And then, meron din po tayong power supply para sa Allen. Tapos, sa ating ESP8266. Bali, itong USB cable na to is pwede na po nating tanggalin. Ayan. And then, i-connect na po natin dito sa power supply yung ating ESP8266. Ayan. So, ito po yung connection niya. Yung ating coin pin po ay nasa D6 at ground. Tapos yung ating SSR naman po ay nasa D5 tsaka ground. So, connected po siya. Sa baseboard po na ito, bali, ginawan ko ng paraan, ginamitan ko po ng mga parang terminals. Ayan. So, sinaksak ko sa ground and then sa may D6 yung coin pin. D5 and ground naman po yung sa may SSR. So, ito po ang saksakan natin. Ito yung charger na connected sa ating device. And then, ito yung power supply. So, meron po akong minodify dito sa may saksakan na ito. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano siya
paano ko minodify kanina. So, try po natin. Punta po tayo. Pag sa may app na po tayo, click lang po natin yung gear icon. Login po tayo sa may admin. Magpapakita po dito means connected. Nasa setup ko na po kasi ito kanina. So, papakita ko lang po paano siya i-set up ulit. Sa revenue po, magpapakita din yung mga yung revenue tracking natin. Sa rates, dito po tayo magko-configure ng time rates. Dito po sa may charge, dito po tayo magse-set up ng ESP8266. So, nalaman ko na po kung anong IP siya. Ang IP ko po is 192.168.8.43. And then, yung device ID, yun po yung nilagay natin kanina. So, nilagay ko dyan, yun po. Dito po, magse-set po tayo dito, may rocker po siya. Magse-set po tayo ng minimum battery tsaka yung maximum battery. So, kapag na-hit na po yung minimum battery, kusa na po siyang magse-send sa SSR na i-turn on para mag-charge po siya. Pag maximum battery naman po na-hit niya, automatic naman po siyang mamamatay. Ayan. So, meron din pong force reconnect button para kung sakaling hindi po nakakonect yung ating ESP8 sa device. Just make sure po na same connection lang sila, same network lang po sila. So, click save lang po. And then, okay. So, makikita nyo po siya dito. Connected na po siya. Go back lang po. So, dito na po tayo sa ating home screen. Makikita po natin sa home screen natin, meron na po siyang timer. Ito pong timer na yan. Ang gagamitin po natin para makita ko ilan na po yung time natin. Meron din po tayo sa ating notification once na may time na po siya. So, try po natin mag-insert 10 pesos. Ayan. So, may magpapakita po na after 3 seconds, may mag-a-add na po siya. So, yan 30 minutes, ay 70 minutes po. Nagpakita na siya. And then, makikita po natin dito sa ating admin kung ilan na yung revenue. So, reset lang po natin. Try po natin ulit. Try po natin 10 pesos. Yan. After 3 seconds, added 70 minutes. Bakit po may 3 seconds? Para po yun para kapag mag-insert pa kayo ng maraming coins. So, mag-insert kayo ng 10, nag-insert kayo ng 20, ay ng 10 ulit. Bali, hindi pa po siya kagad magse-send. Parang mako-accumulate po muna bago ito mag-send. Kasi meron po tayong time rates. Automatically na po niya i-compute kung ilan po ang pumapasok. For example, 5 pesos po ay 1 peso. Nag-insert tayo ng 5 coins ng 1 peso. Instead na 5 minutes po siya, ang gagawin niya is magiging 30 minutes. Parang sinet po siya dito. Kung gaano po kadami dyan. So, yung 5 peso, pwede nyo rin po i-edit. Click save. And then, pag nag-insert po tayo ng 1 peso, makikita po natin sa baba, added 5 minutes. Pakita ko naman po sa inyo kung paano ang ating connection ulit. Dito sa itong pinaka-importante. Ito pong extension. So, minodify po natin yung isang extension. Meron pong nabibili kasi ng murang extension. Pero depende na po sa inyo kung ano po yung gagamitin nyo. Ang bili ko po dito is 61 pesos. 2 meters na siya. Binili ko po siya sa Mr. DIY. Pakita ko po sa inyo anong nasa loob niya. Tanggalin po muna natin ang saksakan. Yan. Okay, tanggalin ko po sa saksak. Kuha lang po ako ng flat screw. Ay, Philip. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ang setup po na ito ay parang nasa mga PisoNet po. So, kapag familiar po kayo sa PisoNet, alam nyo na po itong paano i-set up. So, yan. Bali ito pong mahaba na ito po ay connected dito sa dalawang terminal na ito. And then, ito naman pong sa may SSR. Yung isa po connected dito. Tapos, yung isa po is connected naman dito. So, dito po yung rail niya.
meron po itong putol. So, yung putol po na yun po yung para hindi po connected kaagad, wala po kaagad power itong nasa dulo na saksakan. Ang magpapapower lang po niyan is yung ating SSR. Kapag may power po, naka-turn on yung SSR, dadaloy po dito sa dalawang sa isang saksakan po na ito. So, ganyan. Yun lang po ang ating setup. So, pag may tanong po kayo, feel free to message po kapag meron po tayong mga hindi naintindihan. Message nyo lang po ako sa ating Facebook page. And then, i-upload ko na rin po ang ating video na to. So, pagkatapos ko pong i-edit tong video na to, i-upload ko na rin po sa Facebook. And then, dito po sa ating tutorials, dito nyo po makikita din yung detailed tutorial na ating tutorial na charge protection. So, yun lang po, and magandang araw sa ating lahat. At sa susunod po ulit,